Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ofalsa, shoutout kay Marvin Karandang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tinatanggap ko ang iyong imbitasyon, at ipapaalam ko sa aking mga tao na pumunta dito sa lalong madaling panahon. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Han Sanchen at Ivory na maging masaya. Sa malakas na pagdating ng Ant-Man, nangangahulugan din ito na may pundasyon ang depensa ng lungsod ng Yetian. Gaano katagal bago sila makarating sa atin? Ito ay aabutin ng isang araw at isang gabi sa pinakamabilis. Paano kung wala kang kailangang bitbitin habang nagmamarcha, at kailangan mo lang magdala ng mga pangunahing rasyon? Gustong sabihin ng Rey ng langgam kay Han Sanchen na ito ay karaniwang bilis ng isang magaan na marcha, ngunit alam niya na tinanong ito ni Han Sanchen, na nangangahulugan na siya ay nagmamadali. Sa makatuwid, sa halip na makipagtalo sa bawat isa ng walang katapusan, mas mabuting bumalik sa asensya ng problema at tingnan kung paano ito malulutas. 3,000. What do you mean? I want them to arrive as soon as possible. Kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon ng Ant-Man, medyo mahirap pa ring ipagtanggol ang bansa. Sa makatuwid, gusto kong magsagawa ng lihim na espesyal na pagsasanay para sa kanila. I can only urge them to do it as soon as possible. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay ay mahaba, at ang bilis ng Ant-Man ay higit na hindi kanais-nais kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang isang araw at isang gabi ay talagang itinuturing na mabilis. May paraan ako, sabi ni Han Sanchen. 3,000, sabi mo. Agad naman kaming sumugod ni Ivory sa direksyon ni Ant-Man, sabay lakad ni Ant-Man papunta sa amin sa fixed direction, magkita tayo sa gitna, what do you think? Nang marinig ito ni Ivory ay agad siyang pumayag, sa bilis nila ni Han Sanchen, talagang mas kaunting oras ang kailangan para sumugod para kunin sila. Ang pamamaraang ito ay mabuti, ngunit kakailanganin ito ng maraming pagsisikap para sa inyong dalawa. Siyempre walang pakialam si Han Sanchen sa hirap, higit sa lahat, ang isa pang bentahe ng ganoong bagay na nakakatipid sa oras ay na pagkatapos kunin ang langgam man sa kalagitnaan, maaari niyang ilagay ang langgam tao sa aklat ng 8 pagkatiwangwang, at maaari itong gawin ng maaga, moisturize ang Ant-Man na may espiritual na enerhiya at maglagay ng pundasyon para sa kanila. Kung gayon, bibigyan ko ang lahat ng mga langgam na umalis kaagad. Hayaan mo rin silang magdala ng mas kaunting gamit. Tumanggo ang Rey na langgam, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, hindi alam kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang kanyang ginagamit upang ipaalam sa kanyang tribo. Ilang minuto lang ang lumipas ay iminulat ng Rey na langgam ang kanyang mga mata, at saka humingi ng papel at panulat kay Han Sanchen. Minarkahan niya ang pangkalahatang lokasyon ng Ant-Man at minarkahan ang isang ruta mula doon hanggang Night Sky City. 3,000, ang rutang ito ay ang rutang tinatahak ng ating mga langgam para makarating sa Yetian City, maaari mong sundan ang rutang ito para mahanap sila. Kinuha ang drawing, tiningnan ito ni Han Sanchen, pagkatapos ay isinulat ang ruta at isinilid ang drawing sa kanyang bag. Ivory, pwede na ba tayong umalis? Tanong ni Han Sanchen. Tumanggo si Ivory, syempre wala akong problema, pero ikaw, pagod na pagod ka at maglalakad ng gabi, kaya mo ba? Tanong ni Ivory. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kung gusto mong suportahan ang buong proseso, syempre hindi mo ito kakayanin, ngunit maaari tayong mag-asawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory, anong ibig mong sabihin? Parang noong nasa lupa tayo ay naglalakbay ng mahaba at lahat tayo ay nagmaneho. Ang ibig mong sabihin ay gumamit ng transportasyon, ngunit wala kaming isa. Sino bang may sabing wala tayo nito? The Bawang Heavenly Book is the best means of transportation.
Orihinal na gustong sabihin ni Ivory sa Han Sanchen na kahit na ang 8 ilang na makalangit na aklat ay kapakipakinabang, ito ay pisikal na hindi natitinag at sa makatuwid ay hindi maaaring gamitin bilang isang paraan ng transportasyon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Han Sanchen, alam na alam ni Ivory na ang sinabi ni Han Sanchen ay may iba pang malalim na kahulugan. Sa pag-iisip nito, pinag-isipan niya ito ng mabuti sandali, at biglang naisip ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen. Ang ibig mong sabihin ay kapag tayo ay umalis, ako ay pupunta sa aklat ng langit upang magpahinga, at ikaw ay mag-isa sa daan, pagkatapos mapulot Ant-Man, ako ay manggana sa daan pabalik, at ikaw ay magpapahinga sa aklat ng langit. Tumanggo si Han Sanchen, kung tutuusin, ang asawa niya ang nakakaunawa sa ibig niyang sabihin halos agad-agad. Oo, yun ang ibig kong sabihin, ngumiti si Han Sanchen. Ivory, magandang ideya ito, umalis na tayo. Alis ka na. Matapos ang Ant Queen at ang kanyang entourage ay ayusin ang kanyang mga nasasakupan, si Han Sanchen at Ivory ay naghanda lamang ng ilang bagahe at opisyal na umalis. Ang mga bagahe ay napakasimple, karaniwang ilang mga damit na gawa sa mga sikat na tatak at ilang simpleng pagkain. Sinamantala ang dilim, umalis si Han Sanchen. Bago umalis, ipinaalam niya kay Hyjin ang sitwasyon at hiniling sa kanya na ipaalam sa Panginoon ng Luo City pagkatapos ng madaling araw. Napakabilis ng takbo ni Han Sanchen, kasing bilis ng bulalakaw sa madilim na gabi. At sa isang lugar na malayo, pagkatapos matanggap ang utos mula sa Reyna, mabilis na natapos ng mga langgam ang kanilang paghahanda at sunod-sunod na umalis ayon sa itinakdang ruta, ang dalawang panig ay sumulong ng magkasama, papalapit sa isa't isa sa daan. Pagkaraan ng madaling araw, matagumpay ding nalampasan ni Han Sanchen ang Virgin Forest at nakapasok sa labas ng mundo. Bagamat hindi na kailangang mag-alala tungkol sa matinding lamig dito, ang malupit na kapaligiran ay talagang hindi kasing lupit ng paglalakbay sa kagubatan sa ilang lawak. Karamihan sa kapaligiran ng demonyo ay hubad at walang anuman, bagamat ang pulang araw ay hindi gaanong nakakasilaw, ito pa rin ang nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pagkasunog ng araw. Pagod na pagod si Han Sanchen, lalo na't pinahirapan siya sa ganitong malupit na kapaligiran. Gayunpaman, walang intensyon si Han Sanchen na huminto, at sa halip ay sinubukan ang kanyang makakaya na sumugod. Alam niya na habang tumatagal siya, lalo siyang lilipad, at ang mga distansyang ito ay sapat na para makalakad ng mahabang panahon ang Ant-Man. Sa makatuwid, upang paikliin ang paglalakbay, hindi nang ahas si Han Sanchen na manatili kahit sandali. Matapos makaligtas sa pinakamainit na tanghali, muling dumating ang nakakapasong araw sa hapon, nang mapagod si Han Sanchen, sa wakas ay nakita na ni Han Sanchen ang mga tropa ng langgam sa di kalayuan. Bagamat maliit ang mga ito, malabo silang makikita dahil sa kanilang malaking bilang. Binilisan ni Han Sanchen at lumipad pasulong, lumapag sa harap nila. Nang makita ng mga tropa ng langgam na may papalapit, ang mga tropa sa harapan ay walang kamalay-malay na naglagay ng defensive posture, gayunpaman, pagkatapos makita na ito ay Han Sanchen, naalala nila ang hitsura ni Han Sanchen at natagpuan na siya ay karapat-dapat, kaya't sila ay nagmuni-muni. Nakilala ko ang aking benefactor. Nakakahiya talaga na hayaan ang ating benefactor na dumating para sunduin tayo sa kalagitnaan. It's all my fault for being incompetent. After this journey, we have only walked a third of the way, and we have to rely on our benefactor to travel the rest. Ngumiti si Han Sanchen, kung nahihiya ka, madali lang. Hawakan, magsanay ka sa akin mamaya at pagbutihin mo ang iyong mga kakayahan, hindi mo na kailangang mapahiya sa hinaharap. Ang mga salita ni Han Sanchen ay medyo bastos, ngunit dahil sinabi niya ang mga ito ng may ngiti, natural na tila ito ay parang pampatibay loob at pampatibay loob. I heard from the Queen and that Mr. Han wants to teach us the exercises personally. We have seen Mr. Han's amazing skills and are eager to learn them. If we have the opportunity, we will definitely practice hard. Tama na, let me tell you the truth, ayokong tumakbo ng ganito ang mga paa ko ng matagal, it's too fucking tired. Nagtawanan ang lahat, hindi maipaliwanag ang saya ng pagkikita. Hanggat handa kang matuto, handa akong magturo, sabi ni Han Sanchen. Sige, gumagabi na, kung may sasabihin tayo, mabuti pang bumalik tayo at mag-usap. Nang matapos siyang magsalita,
iginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, binuksan ang aklat ng 8 desolations at inilabas ang Ivory. Ivory, sa susunod ay papasok tayo sa 8 desolations heavenly book, gagawa ako ng mga elixir para sa kanila, at kasabay nito ay maglalaan ng ilang oras upang magturo ng ilang pagsasanay na angkop para sa kanila, sabi ni Han Sanchen. Tumango si Ivory, naiintindihan ko, babalik ako sa Yetian City sa lalong madaling panahon. Medyo nag-aalala pa rin si Han Sanchen, pansinin ang kaligtasan sa daan, kung may mangyari, tandaan na buksan ang aklat ng langit sa lalong madaling panahon at hayaan mo akong lumabas, tandaan, huwag mo akong pahintulutang magpahinga pa, o ayaw mo akong abalahin, walang dahilan ng tao para harapin ang panganib ng mag-isa. Kailangan mong malaman na kung hindi ka makakatakas sa panganib at hihilingin mong iligtas kita muli, lalo lang akong mapapagod. Inikat ni Ivory ang kanyang mga mata, kailan pa naging matandang lalaki ang ating Korean leader at naging napakasalita. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, sa harap lang ni Ivory magiging ganito siya. Ito ay dahil ang ibang tao ay ang pinakamahalagang tao sa kanya. Okay, matanda, alam kong may pakialam ka sa akin, pero iba ako ngayon. I can share the burden for you, bumalik ka dali. I'm on my way. Tumatango, muling iginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, na direktang itinuro ang 8 desolations na libro sa Ant-Man. Pagkatapos, isang puting liwanag ang kumislap, at bumalik si Han Sanchen at Ant-Man sa aklat ng mundo ng langit. Natural, ang mga langgam ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng Wonderland, at lahat ay halatang namangha dito. Dahil sa itsura ni Han Sanchen, sumugod din ang mga kapatid ng Polar Bear Group na nagsasanay sa loob, nang makakita sila ng Ant-Man, walang kakaibang pakiramdam sa kanilang mga mata. Kahit na hindi pa nila nakita ang mga langgam na ito, naiintindihan nilang lahat na ang sakripisyo ng kanilang sariling uri ang bumubuhay sa kanilang lahat ngayon. Sa makatuwid, para sa kanila, ang mga tao ng Polar Bear Legion ay may ganap na paggalang sa kanilang mga mata. Pinuno, inutusan kami ng aking asawa na magtayo ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy bago siya umalis, sinabi niya na magiging komportable para sa ating mga kapwa langgam na magpahinga at mabuhay. Tumango si Han Sanchen at tumingin sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy na bagong gawa sa di kalayuan, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti. Pinag-isipang mabuti ito ni Ivory para sa atin, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras, magsimula na tayo. Ang katawan ng langgam ay mas maliit kaysa sa katawan ng mga normal na tao. Sa makatuwid, sa proseso ng pagpino ng elixir, ang unang bagay na dapat gawin ay upang matiyak na ang individual na elixir ay hindi masyadong malaki. Sa mga tuntunin ng espiritual na enerhiya, ang unang bagay na tiniyak ni Han Sanchen ay ang elixir ay hindi maglalaman ng labis, upang hindi maging masyadong malakas ng sabay-sabay at magdulot ng labis na epekto at pinsala sa katawan ng Ant-Man. Sinubukan ni Han Sanchen ang tungkol sa 10 uri ng elixir na may iba't ibang antas ng espiritual na enerhiya. Nang maglaon, ibinigay niya ito sa 10 Ant-Man para sa mga eksperimento, kasabay nito, maingat niyang pinagmasdan ang katayuan ng bawat langgam upang matiyak na ang anumang mga emerhensya ay maaaring gamutin at iligtas sa isang napapanahong paraan. Pagkaraan ng ilang minuto, wala sa 10 Ant-Men ang nagpakita ng anumang malinaw na reaksyon, na nagpaginhawa sa Han Sanchen. Parang wala naman dapat malaking problema. Matapos kumpirmahin ang mga ito, sa wakas ay makapag-mass-produce si Han Sanchen ng may kumpiyansa. Matapos pinuhin ang lahat ng elixir sa mga batch, naglaan ng oras si Han Sanchen upang pag-aralan ang ilang mga pagpapabuti sa mga diskarte. Pagkatapos ng pagsubok sa tubig ng elixir, si Han Sanchen ay karaniwang may malabong pag-unawa sa katawan ng Ant-Man, kaya nagkaroon din siya ng ilang karanasan sa muling pagsulat ng mga pamamaraan. Sa mga tuntunin ng martial arts, pinili pa rin ni Han Sanchen ang Taiyan Mental Technique, na kung saan siya ay pinakabihasa. Dahil ang katawan ng langgam ay sapat na maliit, at ang kanilang hanay ng mga aktibidad ay higit sa lahat ay nasa ilalim ng lupa, hindi itinuro ni Han Sanchen sa kanila ang mga taisyo na banal na hakbang, ngunit hayaan lamang silang magsanay ng mga pangunahing kaalaman ng Taiyan Mental Technique. Pagkatapos ma-finalize ang mga ito, kasama ang elixir, ang mga langgam ay dapat na mabilis na makomplito ang isang husay na paglukso. Pagkatapos ibigay ni Han Sanchen ang mga ito sa kanila, sinimulan ng mga langgam ang proseso ng pagtatayo ng pundasyon.
Sa prosesong ito, bumalik si Han Sanchen upang magpahinga para sa gabi. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-ipon ng bagong uri ng mga diskarteng nakakasakit at nagtatanggol. Ang paraan ng pag-atake na ito ay nilikha ng Han Sanchen sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang paraan ng pag-atake. Pinagsasama nito ang ilang asensya ng swordsmanship, spells at wuxiang magic upang bumuo ng bagong uri ng swordsmanship. Si Han Sanchen ay hindi masyadong magaling sa pagbibigay ng pangalan, o ang pangalan na pipiliin niya ay maaaring may kaugnayan lamang sa Suyingxia, kaya ang pangalan ng sword technique na ito ay napakasimple din. Zia Jian. Ang pangunahing opens iba ng swordsmanship ay natural na ang dominanti at kakaibang opens iba sa 72 banal na espada, bahagi ng kakanyahan ng Fenji at apoy sa lupa ang gumagawa ng bawat espada na nagdadala ng malakas na kapangyarihan ng apoy, habang ang bahagi ng kakanyahan ng wuxiang banal na sining ay maaaring gawin ang tibak na ang nakakasakit na puwersa ay maaaring magkaroon ng sarili nitong maliit na sistema ng pagtatanggol. Sa pangkalahatan, ito ay medyo maganda na may pagtutok sa depensa at opensa. Pagkatapos nito, mayroong defensive technique ng pagsasama ng sariling gininto ang katawan. Hindi ganoon kalakas, pero wala talagang magandang defensive skill si Han Sanchen. Medyo katawa-tawa na sabihin na ang isang makapangyarihang defensive overlord ay hindi makakahanap ng anumang paraan ng pagtatanggol upang turuan ang iba. Bagamat mayroon din siyang ilang mga kasanayan sa antas ng Diyos na nakuha mula sa mga Diyos, hindi isang problema ang paghahanap ng dalawang kasanayan sa pagtatanggol, ngunit ang pangunahing dahilan ay ang sitwasyon ng Ant-Man ay ganap na naiiba, at ang isang iba ay kailangang iayon sa kanila, sistema ng pagsasanay. Sa makatuwid, si Han Sanchen ay hindi nang ahas na gamitin ng Ant-Man ang mga bagay na ito na hindi niya pamilyar. Makakagawa lang tayo ng naka-target na pananaliksik tungkol dito pagkatapos magkaroon ng mas maraming oras si Han Sanchen. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw sa mundo ng aklat ng langit. Sa nakalipas na 3 araw, ang Han Sanchen ay karaniwang naglagay ng pundasyon ng Ant-Man, kasabay nito, ang Han Sanchen ay gumawa din ng maraming dami ng mga table tasks. Para kay Han Sanchen, ang pinakamahusay na paraan para sanayin ang mga taong nasa ilalim niya na umunlad ay ang turuan ako. Pinupuno ka ng espiritual na enerhiya, at direktang ginagamit nito ang amoy ng pera upang hilahin ka sa sukdulan. Parang naglalaro sa lupa, lahat ay isang Kryptonian, hindi sila natatakot na hindi ka malakas, ngunit ayaw mong lumakas. Pagkatapos noon, naging sikat ang practice. Sa katunayan, ang kahusayan ay medyo maganda, bagaman ang mga langgam ay nagsasanay sa iba't ibang antas, ito ay normal at naaayon sa mga pangunahing inaasahan, mayroon talagang ilang magagandang seedlings na may malinaw na malakas na potensyal sa paglilinang. Next, what Han Sanchen need to do is to improve his level. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!